Nilalakbay na maportabo ang Ilog Pasig isang umaga sa buwan ng Disyembre. Ito'y kilala sa kanyang kulay puting kagandahan. Mabagal ang usap. Magkawiyon man, ito ang kinagiginawan ng mga tao dahil sa kanyang banayad na paglalakbay. Sa tuwi-tuwi na sumisipato ang bapor na ito, napapalis ang anumang humahatol. Kapitan, bakit hindi roon pumunta ang iyong mga mangmang na timonel? May kababawan mo roon, Alin. Masyadong mabagal ang pagtakbo ng makina. Bakit hindi bilisan ang gusto? Papupunta po tayo sa palayang iyan. Subalit, hindi ko sinasabing wala kayo sa tupiran, Ginoong Janjay. O kayo man, Padre Camora. Talagang walang maganda na lawa rito sa Pilipinas. Madaling lutasin iyon. Hindi ko malaman kung bakit ang mungkahi ay hindi naiisip ng sinuman. Kailangan lang gumawa ng isang kanal para sa pagpasok at paglabas ng ilog na lalago sa Maynila at pagkatapos ay tabunan na ang dating ilog. Ito ay para hindi masayang ang lupa at iikli pa nga ang oras ng paglalakbay. Isang mungkahin niyang Paumanhin po sa inyong kaibigang Simon. Ngunit ako'y hindi sang-ayon sa inyong mungkahi. Pagkat maraming pera ang maubos. At saan kukuha ng ipambayad sa mga manggagawa? At bakit tayo magbabayad? Ipagawa ito sa mga bilanggo. Ngunit kulang sila, Ginoong Simon. Kung kulang, sa palitang patulungin ang mga mamamayan. Kailangan magtrabaho ang matatanda, mga binata at mga batang lalaki. Sa halip na 15 araw na sapilitang paggawa para sa pamahalaan, gawin itong 3, 4 hanggang 5 buwan. Bawat manggagawa'y pagdadalhin ng sariling kasangkapan at pagkain. Huwag din silang papayagang lumiban sa pagtatrabaho at kung kailangan, parusahan. Parusahan! Ang parang iyan ay magiging sanhi ng himagsikan, Ginoong Simon. Himagsikan? Naghimagsik ba ang mga taga-Ehipto? Naghimagsik ba ang bilanggong Hudyo laban kay Tito? Ang hina pala niyo sa kaysaysayan, Don Custodio. Ngunit hindi taga-Ehipto, ni hindi Hudyo ang inyong kaharap. Magsig mga Pilipino ng sila ay ripinin. Marami na pagtotoo sa mga nangyaring iyon, Ginoong Simon. Sigurado akong hindi na mauulit ang kinatatakot yung himagsikan, Padre Salvi. Kahit pa magpataw ng karagdagang buwis sa mga mamamayan, hindi sila makakatanggi. Nakalimutan mo na ba, Padre Sevilla, ang ibinahagi mo sa akin noon? Na ang bahay bakasyonan ng Kapitan General at ang malaking pagamutan sa bayan ay naitayo dahil sa sapilitang pagtatatrabaho ng isang hermano ng Kura Paroko. Natitiyak kong ganoon din ang mangyayari sa gagawing kanal kung hahayaan. Ngunit, Senyor Simon, hindi niyo ako naiintindihan. 2 beses na nakaklas sa mga katutubo. Abaktuad o sa balay lasyon. Alam ko kung paano nagkakilala ang Kapitan General at ang hambog na mulatong negrong iyon. Talaga? Paano?
Ay nako, ulo sa kakamulang ang mga yan, Don Custodio. Ang mahalaga ngayon ay may pabatid sa mga nakaalam ang mungkahi. Anong mungkahi yung tinutukoy, Benzay? Paraan para malinis ang buhanginan sa loob ng Maynila. Isa lang ang gusto kong mangyari. Ang mag-alaga ng mga pato, ang lahat ng nakatira sa may buhanginan. Ang mga patong sinasabi ko ay ang mga karaniwang inaalagaan ng mga taga-Pateros at taga-Pasig. Ang mga patong yon ay kumakain ng maliliit na suso na nakukuha naman sa wawa ng bahagi ng buhanginan. Maghunos delikado, Custodio. Alam mo ba kapag marami ang itik ay dadami na ng mga balot? Peh, nakasulasok ang mga yun. Ano lang ang mangyayari sa aura ng paligid? Sa silong ng Cubierta, narito ang lahat ng taong di mapapalad sa lipunan. Ngunit, namamayani pa rin ang tuwa sa kanilang mga mukha. Kasama ang dalawang kabataan na nasa isang sulok at nag-uusap. Sila ay sina Basilio at Isagani. Kinausap sila ng isang lalaking tila isang don sa kanyang tindig at ayos. Ginoong Basilio, ano ang balita ni Don Tiago? Gumaganda naman ang kanyang kalagayan at ayaw na niyang magpalaga. Minsan-minsan ay sumasaglit ako sa kanyang bahay sa San Diego sa utos na rin ni Padre Ain. Ngunit sa palagay ko ay paraan niya lamang iyon upang makapag-apyan. Pinag-usapan nila ang tungkol sa apyan. Binanggit ni Kapitan Basilio na ginagamit ito sa medisina. Nang matuto ang mga incheck na gumamit nito, nagpakalunod na sila at umabuso. Nagpatuloy ang kanilang usapan hanggang sa mabanggit ang Akademya ng Wikang Kastila. Ang Akademya ng Wikang Kastila, natitiyak kung hindi ito maisa sa katuparan. Matutuloy po ang pagpapatatag ng akademya. Hinihintay na lang po namin na makipag-usap ni Padre Irene sa Kapitang General. Kaya nga binigyan namin siya ng 2 kabayo upang pasasalamat. Kung ako ay nag-aaral pa, ang mga aklat namin ay nasusulat sa Latin. Kaya naman, gano'n na lamang ang mabursige naming makapag-aral sa wikang Latin. Subalit ngayon, ang mga aklat ay nakasulat na sa wikang Kastila. Kaya tila mas pinapahirapan nila kayo mag-aral ng Kastila. Hindi kaya may mas malalim na dahilan kung bakit pinipigilan nila kayo maging biyasa sa Kastila. Ang hiling ko lang sa inyong mga kabataan ay huwag ninyong kalimutan ang karanasan namin. Nakangamba lang ako dahil may mga gatas pa kayo sa labi. Napag-usapan naman ng dalawang binata ang tungkol kay Paulita. Ayon kay Isagani ay bukod tangi ang kagandahan nitong taglay. Hindi pangkaraniwang babae si Paulita sapagkat siya ay mayaman, matalino at kagalang-galang. Ang kapintasan lamang sa kanya ay ang pagkakaroon ng tiyaheng tiwali sa langit at sa lupa at likas pang matabil ang dila. Nagtawanan ang dalawang binata sa usapan nilang iyon. Ano mo pag ipipigil sa akin ang doon na ipahanap sa kanyang asawa? At nangako ka naman upang hindi ka mawalan ng kasintahan. Muli na namang nagtawanan sina Basilio at Isagani. Natigil lamang ang pag-uusap ng dalawa nang matamaan nila ang pababang mag-aalahas. Sisikani. Totoo ba ang balita na naghihirap ang dalawigan? Balita ko wala na silang pera pang bili ng alahas. Hindi namin kailangan ng alahas kaya hindi kami bumibili. Ipiniliwanag ni Simon na wala siyang masamang ibig sabihin sa tanong na iyon. Bakit hindi kayo uminom ng serbesa? Tama. Marahil si Padre Camora sa pagsasabi na walang lakas ang Pilipino dahil sa sobrang pag-inom ng tubig ng mga mamamayan. Sabihin ninyo kay Padre Camora na mas ikakabuti ng lahat kung tubig ang iinumin nila at hindi alak o serbesa. Sa gayon ay hindi pa siya magiging sanhi ng bulong-bulungan. Maliban doon, sabihin niyo sa kanya hindi lamang matamis ang tubig na iniinom ng kapawi ng uhang. Kaya rin itong pumatay ng sunog. Sumusulang ito kapag pinapainit. Kapag namuhi, nagiging malawak ito ng karagatan na minsan ang lumulunod sa sangkatauhan na nagpapayanig ng pundasyon ng sandaighan. Tinapos naman ni Basilio ang kanilang usapan sa pagbibiro. Saka tuluyang umalis si Simon nang walang paalam upang uminom ng serbesa. Tila bulkan kang malapit ng pumutok kanina, Isagani. Hindi ko akalaing makakausap mo siya ng ganon. Kumanga rin ako sa iyo, Basilio. Ngunit alam mo bang hindi basta-basta ang mag-aalahas na yun? Bakit? Ano bang alam mo tungkol sa kanya, Basilio? Siya ay tinatawag na Cardinal Moreno o Eminencia Negra sapagkat siya ay tanungan ng Kapitan General. Nakilala na ba niya si Kapitan Tiago?
Hindi lang basta kilala. Pagkarating nga niya rito ay binisita agad niya ang may sakit. Nagbabasakaling makakuha ng mana. Kung gayon, maaari ba niyang kausapin ang Kapitang General upang mapigil ang pagpapatayo ng akademya? Naputol muli ang kanilang pag-uusap nang lumapit kay Isagani ang isang utusan at bumulong sa kanya. Sige, ingat ka.